Gaano mo kamahal ang mga anak mo? O kung wala ka pang anak, I'm sure nasaksihan mo ang mga sakripisyo ng mga magulang mo para maitaguyod ang buong pamilya. Yung iba pa nga, nangingibang bansa para lang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kahit pa gaano bigat ang trabaho at gaano sila kapagod, push lang para sa kinabukasan. Hopefully, lumaki ng maayos ang mga anak, magkaroon ng magagandang trabaho, mabuting pamilya, at syempre, may takot sa Diyos. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng sakripisyo mo ay maging kriminal ang iyong anak? Maging isang mamamatay tao? Mushahar, Bihar, India, 2007. Bakas na bakas ang kahirapan sa komunidad na ito, kung saan kahit buong araw ka ng subsob sa trabaho ay halos di pa din sapat ang kinikita mo para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Gaya ng mga liblib na lugar sa probinsya, marami sa mga taga rito ay magkakamag-anak o magkakakilala din. Kashpo, Kashpo, nasaan ang aking anak? Isang ina ang balisang-balisang hinahanap ang kanyang nawawalang 6 na buwang sanggol. Iniwan niya ito sa isang lokal na elementarya nang sa gayon ay matapos kaagad siya sa mga gawain. Iniisip niya na hindi siya gaano magtatagal at mababalikan naman niya ang sanggol bago pa ito magising. Maliit na elementarya lamang ito at syempre hindi uso ang CCTV dito. At kakaunti lang din ng mga nagtuturo at babantay. Maraming makukulit na bata naglalaro at nagtatakbuhan. Puro ingay nila ang mga maririnig mo. Pero tiyak naman na kung may umiyak na sanggol, may makakarinig dito. Pero walang nakakaalam kung saan napunta si Kashpu. Naglahong parang bula. Nagpanik ang mga ibang lokal dahil baka mayroong nakakatakot na mamang nangunguha ng sanggol. Pero parang imposible namang hindi nila nakita. Pero mas imposible naman na umalis mag-isa yung sanggol dahil hindi pa naman ito nakakalakad. Ano yun? Sinamaligno? O baka namang aksidenteng may nakasakit sa sanggol at ngayon ay kino-cover up nila ang pangyayari. Mabilis na kumalat sa buong komunidad ang usap-usapang patungkol sa nawawalang sanggol. Nakarating ang balita sa mga magkakamag-anak na pamilyang Sada. Di umano, may isang ginang na tinawag ang ina ni Kashpo at sinabing, "Mayroon akong pamangkin na posibleng may kinalaman sa pagkawala ng iyong sanggol." Kumalad sa komunidad na mayroon ng numero unong sospek. Nagkaisa ang mga lokal na suguri ng bahay nito. "Ilabas niyo yung demonyong yan, hoy! Anong ginawa mo sa sanggol na kinuha mo? Ha? Sabihin mo! Pinatay mo din ba?" "Naku, mga kapitbahay, magunos dili kayo. Anong katibayan niyo para idiin ang mabigat na paratang sa anak namin? Napakabata pa niya." Hindi umalis ang mga lokal at patuloy sila sa pakikipagtalo hanggang sa lumabas na ang batang lalaki. "Sabihin mo, anong ginawa mo sa sanggol?" Di umano, ngumiti lang ang bata at sinabing, "Pinatay ko siya." Take note, ang batang ito ay 8 taong gulang lamang. Yes, tama ang narinig nyo, 8 years old lang. Dinala niya ang mga lokal sa dulo ng kanilang purok kung saan nakalibing ang sanggol sa mababaw na hukay, natatatakpan ng kaunting lupa, mga bato at dahon-dahon. Amarjit Sada. Sabi ng magulang ni Amarjit, or tawagin natin siyang Amar for short, ay mabait siyang bata. Pero gaya ng mga ibang batang kaedad niya, pag naglalaro sa playground tapos uuwi na kayo, aayaw. Pag di nakuha ang gusto, hihiga sa sahig, magmamatigas. Pag may gustong laruan, ipapabili sa'yo kahit na wala kayong pambili, ipipilit niya. Pag may gusto siyang kainin, yun lang ang gusto niyang kainin, wala nang iba. Pero isipin na lang natin, siguro bata pa yan eh. Di pa niya gaano alam ang tama sa mali, ang dapat sa hindi, o kung ano ang pwede sa bawal. Nung bata din naman siguro tayo ilang beses din natin ginawa yung mga ganyang bagay. Mahal na mahal ni Mrs. Parul ang kanilang uniko iho. Tuwing umaga, nilalagyan pa niya ng uling sa noo si Amar.
isang pamahiin o tradisyon para lubayan ng bata na masasamang elemento. Protection ba para lubayan siya ng negatibong impluensya? A very motherly thing to do, di ba? Pero, di niya alam, ang alak pala niya mismo ang magkakalat ng lagim. Sabi ng mga kapitbahay, mukha naman daw mabait na bata si Amar. Palangiti. Pero, sa mga kalaro o dating kalaro ni Amar, masyado siyang agresibo. Pag naglalaro sila ng wrestling kuno, di naman dapat manuntok na parang gusto mo talaga makasakit. Kumbaga, laro-laro lang. Pero kay Amar, iba. Sa kanya talagang bugbugan, ganun. Yung hindi nakakatuwa. Tapos, pag sinita siya ng mga kalaro na masyado na siyang nakakasakit, mangangatwiran pa na ganun naman daw talaga dapat ang laro. Buti na lang patpat si Amar at maliit, kaya di naman niya napupuruhan ng mga kalaro. At saka, pikon daw si Amar. Pag natatalo sa laro, iikot niya yung kamay niya na parang helicopter. Yung lahat ng tamaan sa daan masasaktan. Pero pag tinamaan ka at gumanti ka, magagalit siya, magdadabog. Pero kahit ganun siya, palagi pa din siyang niyayaya ng mga bata na makipaglaro sa kanila. Tara, Amar, laro tayo. Amar, bakit di ka na nakikipaglaro sa amin? Tara, Amar, ligo tayo doon sa ilog. Sa una, nakatungo lang siya at pabulong na sinasabing ayaw niya. Ayaw niyang makipaglaro. Pero pag pinilit mo, kalaunan, galit na niyang sisigawan ng mga dating kalaro na ayaw nga niya. Ayaw niya. Mula noon, mas pinili na lang ni Amar maglaro mag-isa. Umaakyat sa puno, naglalaro ng kutsi-kutsihan sa bahay. Akala tuloy ni Mrs. Parul na baka nabubulinan si Amar, kung kaya't ayaw na nitong makipaglaro sa iba. Di niya lang alam na si Amar pala ang bully. At take note, kahit siya yung bully inaaya pa din siya ng mga bata. Pero alam mo naman bilang ina, malamang ang tingin niya sa kanyang anak ay isang anghel. Di niya sukat akalain na kay Amar pala ang problema. Isang day laborer ang ama ni Amar kung kaya't wala silang stable na income. Sa bukid, construction, kung anong meron. Pag may nangangailangan ng tulong at may trabaho, doon lang siya kikita ng pera. Sobrang liit pa. Pero kahit mahirap ang buhay, sinisikap pa din nilang ibigay ang mga gusto ng uniko iho nila. Sobrang precious sa kanila si Amar. Kasi lalaking anak. Siya ang magdadala ng kanilang pangalan. At saka syempre, siya din ang mag-aalaga sa kanila pagtanda nila. Hindi nila akalain na sa kabila ng kanilang sakripisyo at pag-aaruga kay Amar, wala pa nga siyang stage ng nagbibinata Yung bang teenage angst, 8 taong gulang pa lang si Amar, pero makakagawa na siya ng isang karumal-dumal na krimen. May 30, 2007. Tinatanong ng mga otoridad kung ano ba talagang ginawa ni Amar sa sanggol. Bakit ba niya nagawa ang mga paratang sa kanya? Bago sumagot, ngumiti muna si Amar at nanghingi ng biskwit at tsaa. Habang ninanamnam ang biskwit at tsaa, inamin ni Amar kung anong ginawa niya dahil daw kasi masama ang magsinungaling, sabi ng kanyang mga magulang. Masama ang magsinungaling pero hindi pumatay. Grabe, di ba malala? Nakita daw niya itong natutulog. Kinuha at dinala sa dulo ng purok. Sinakal niya daw ito pero nang umiyak ng umiyak, nabwisit siya. Pumulot siya ng malaking bato at hinampas ng hinampas ang sanggol hanggang sa bawian ng buhay. Nilibing niya ito na parang walang nangyari. At kung bakit niya yung nagawa, ang sagot lang niya, gusto ko lang, bakit hindi? Ganon din ang rason niya kung bakit niya napatay ang nauna niyang 2 biktima. Yes, meron siyang 2 naunang biktima. Hindi lang siya killer, kung hindi isang serial killer. Victim 1 and 2. Ang pinakaunang biktima ni Amar ay ang kanyang pinsan. Nakisuyo ang kanyang tiyahin sa inang si Mrs. Parul na kung maaaring alagaan muna nito ang sanggol habang siya ay nagtatrabaho sa kabilang bayan. Pagkakatulong ang kanyang trabaho kung kaya't hindi niya madadala ang kanyang sanggol. Tinanggihan ni Mrs. Parul
dahil bukod kay Amar ay malapit na din siyang manganak. Pero nang sinabing aabotad ng pera, ay pumayag na din si Mrs. Parul. Isang araw, iniwan ni Mrs. Parul ang sanggol at si Amar sa bahay para mamalengke ng kulang na sangkap sa lulutuin. Hindi na niya binitbit ang sanggol dahil saglit lang naman siya at hirap na din siyang magkikilos. Anak, bantayan mo munang pinsan mo ha. Saglit lang ako. Ngumiti at tumangulang si Amar. Habang wala siya, nilapitan ni Amar ang sanggol. Tinitigan muna niya ang payapang natutulog na sanggol. Kinurot-kurot ang pisngi bago sinampal ng malakas. Paulit-ulit hanggang sa halos mapaos na ang sanggol kakaiyak. Maya-maya pa ay sinakal niya ito hanggang sa bawian na ng buhay. At hindi pa nakontento. Dinala niya ito sa bakuran at hinampas ng malaking bato bago niya ito tuluyang binaon. Pagka-uwi ni Mrs. Parul, napansin niya kaagad na nawawala ang sanggol. Tinanong niya ang kanyang anak na naglalaro ng kutsi-kutsihan. Hindi ito sumasagot. Nilapitan niya si Amar at inulit ang tanong. Nakita niya itong nakangiti na parang tusong nakikipagbiruan. Inulit muli ni Mrs. Parul ang tanong. Nasaan na ang pinsan mo? Dali na at marami pa akong gagawin. Nay, pinatay ko siya. Anak, hindi ako nakikipagbiruan. Nasaan na ang pinsan mo? Sige na, sirit na. Sabihin mo na. Saan mo ba siya tinago? Kinuha niya ang kamay ng ina at dinala sa bakuran. Nandoon siya oh. Kinabahan na si Mrs. Parul. Parang hindi na tama ang nararamdaman niya. Ang lakas ng kabog ng puso niya sa sobrang kaba. Nako, Amar, madami pa akong gagawin ha. At saka ayoko ng ganyang biro. Hinila ni Amar ang kamay ng ina patungo sa dulo ng bakuran. At tinuro ang lupa. Diyan ko siya binaon no? Dali-daling hinukay ni Mrs. Parul ang mababaw na hukay habang iniisip na sana biro-biro lang ang lahat. Pero nang makita ang sanggol na halos di na makilala sa sinapit, gumuho ang mundo niya. Paano? Bakit? Totoo ba to o masamang panaginip? Di mapakaling palakad-lakad si Mrs. Parul sa loob ng bahay, nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Nagdesisyon siyang antayin na lang si Mister. Pagka-uwi ni Mister at na malaman ang nangyari, pinagmalupitan niya si Amar. Hinampas ng hinampas at binugbog hanggang sa bugbog sarado na ang bata. Lakad dito, lakad doon, lakad dito, lakad doon, habang nag-iisip kung anong gagawin nila. Bata lang yan eh, hindi pa niya nalamang pumatay. Baka naglalaro lang tapos nasaktan niya ang sanggol. Natakot kung kaya't binaon niya. Imposibleng sinadya niya ang nangyari, di ba? Di ba? Imposible. Pagkaraan ng isang buwan, binilikan na ng tiyahin ni Amar ang sanggol. Nakita nito ang mag-asawa na balisang-balisa. Oh, bakit kayo parang kinakabahan? Anong nangyari? Biglang lumuhod ang ama ni Amar at sinabing, nakikipaglaro lang naman si Amar sa sanggol, pero aksidente niya itong napatay. Ano? Ano kamo? Sinong napatay? Nang mapagtanto ng tiyahin ng sitwasyon, hagulgol ito ng hagulgol. Nagmakaawa ang mag-asawa na patawarin si Amar. Hindi naman na daw mababalik ang buhay ng sanggol kaya wag na daw hayaan masira din ang buhay ni Amar. Habang buhay daw nila yung pagsisisihan. Mabigat man sa loob ng kapatid ni Mrs. Barul, pumayag itong wag na lang ipaalam sa pulisya at isa pamilya na lang ang sekreto. Iniisip niya siguro baka maging dahilan pa ito para magkawasak-wasak ang kanilang pamilya. At mas malala, kung kumalat ang balita ay baka maapektuhan ang buong angkan. Kumbaga, madudungisan ang apelidong Sada. Di katagalan ay nanganak na si Mrs. Parul. Lumipas ang ilang buwan at back to normal na ang lahat. Amar, makinig ka ha, kuya ka na ngayon. Kaya dapat alagaan mo mabuti ang iyong baby sister ha. Kailangan mo siyang protektahan. Ngumiti si Amar at tumango. Mahigit kalahating taon naging mabuting kuya si Amar. Nakikipaglaro at pinapatawa ang kapatid. Pero dahil alam nating si Amar to, alam na natin ang susunod na mangyayari. Isang araw habang nagsisiesta ang buong pamilya, si Amar nagising pala
ay tahimik na naglalaro ng kutsi-kutsihan. Siguro na bored siya, na curious, o sinaniba ng masamang espiritu, nilapitan niya ang kanyang kapatid. Ginisaan pa siya ng sanggol at guminti din si Amar at inunat ang kamay na parang bubuhatin ng sanggol. Pero syempre, dumiretso yun sa leeg. Sinakal niya ito hanggang sa bawian ng buhay. Pagkatapos nun, bumalik si Amar sa paglalaro ng kutsi-kutsihan. Pagkagising ni Mrs. Parol, chinek niya kaagad ang sanggol kasi baka nagugutom na ito. Pero nang hawakan niya, malamig na at hindi na humihinga. Nagsisigaw si Mrs. Parol, "Amar, anong ginawa mo sa kapatid mo, ha? Ha? Sumagot ka, pinatay mo ba ang kapatid mo?" Ngumiti lang si Amar at tumango. Nang magising ang ama sa lakas na hagulgol ni Mrs. Parol at mapagtanto ang nangyari, sinampal niya ng buong pwersa si Amar. "Bakit mo to ginawa, ha? At sa kapatid mo pa? Hindi ka na natuto." Binugbog niya si Amar hanggang sa umiyak na si Amar sa sakit. Si Mrs. Parol naman ay nakahandusay lang sa sahig, daladala ang sanggol habang humahagulgol ng malakas. Sa lakas ng mga sigawan at iyakan, sumaklolo ang mga kapitbahay kung saan karamihan dito ay mga kamag-anak din ng pamilyang Sada. Nang mapagtanto nila ang mga nangyayari, pinakalma muna nila ang mag-asawa bago pinayuhang pumunta na sa pulisya. Anak nila si Amar pero dapat itong parusahan. "Hindi na kailangan dahil ako na mismong papatay sa demonyong yan." Inawat nila ang nagwawalang ama bago pa nito tuluyang mapatay sa bugbog ang anak. Ano ngayon? Ano ngayon kung pinatay ko siya?" Pagdadabog ni Amar. Nanahimik ang lahat at di makapaniwala sa sinabi ng bata. Umalis na ang mga kapitbahay dahil wala na silang magagawa sa puntong yun. Hinayaan na nila ang mga magulang ni Amar ang magdesisyon sa kung anong gagawin. Inantay ng mga kapitbahay na ilapit na mag-asawa sa pulisya ang anak. Pero makalipas ang ilang araw, imbis na ibalita sa kanila ng mag-asawa na nireport na nila sa pulisya ang nangyari, ay nakiusap pa ang mag-asawa na kung maaari sana ay isikreto na lang nila ang nangyari. Nakiusap sila na sila na lang ang magdidisiplina sa anak. Mabigat na ang kanilang pinagdadaanan kung kaya't sana maintindihan ito ng mga kapitbahay. Personally ako ayokong manghusga dahil hindi naman ako magulang. Pero nang dahil hindi nila nireport si Amar sa pulis, nagkaroon pa ng pangatlong biktima at ayun nga si Baby Kashpo. Imagine ninyo kung pati itong sanggol na to kamag-anak din nila, ano na naman ang nangyari? Magpapatay mali siya na naman ba sila ulit? Baka magkaroon pa ng mga ilang pang biktima. 4, 5, 6, like saan titigil si Amar? Sa huli, Amar was charged with Kashpu's murder. Hindi kasama ang pinsan at kapatid niya sa charges kasi ayaw isampa ng mag-asawa at ilan sa mga ibang kamag-anak. Ngayon, under Indian law, hindi nila pwedeng sintensyahan ng kamatayan si Amar o kahit maski ikulong ng higit sa 3 taon. So, ang spekulasyon ay 3 taon siyang nakulong, pagkatapos ay dumiretso sa juvenile center hanggang 18 years old. So yes, he's out and about now. Di umano, nagpalit siya ng pangalan, nag-asawa na at may komunikasyon sa kanyang ina. Hopefully, nagbago na siya at hindi na gumagawa ng krimen. Pero kasi 'di ba mahirap nang masabi? Sabi ng karamihan, mahirap nang magbago ang mga taong ganun. Sa tingin nyo, are killers made or born? I think most of them are made. Yung mga incredibly traumatic experiences or harsh upbringing, they commit crimes kasi they feel hopeless in the past. Pero sa krimen na ginawa nila ngayon, they feel a sense of power. Meron ding aksidenteng nahulog sa swing, mga ganun, tapos nabaldog ang ulo, tas nagbago, they no longer feel empathy. Pero meron ding kagaya ni Amar. Mahirap man sila, sinikap ng magulang niya na ibigay sa kanya ang lahat. Pero, syempre, ayun lang ang alam natin. Behind closed doors, sino nga ba talaga makakapagsabi? 8 taon gulang lamang siya nung una makagawa ng krimen. Wala pa siyang ganong pinagdaanan sa mundo. So, paano niya nagawang pumatay?
Sa tingin nyo, sa mga taong pinanganak ng ganun, may pag-asa pa ba silang magbago? Meron pa kayang ibang mga rason kung bakit makakagawa sila ng ganun? Lalo na ang isang bata. Kung kayo ang mga magulang ni Amar, ano ang ginawa nyo? Nireport nyo ba agad sa pulis ang unang krimen niya? O ipagtatanggol nyo rin siya hanggang sa huli dahil isa lamang siyang bata? Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito, kindly like, subscribe, and hit the notification bell para kita-kits ulit tayo next time. See you again! Bye!